Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Talagang nagpaalam na si Annalyn sa kanyang ina na kung saan talagang may basbas ito ni Dr. Carlos Benitez na umuwi na lang siya sa kanila muna dahil ipapayos muna ang kanyang kwarto na kung saan kung maayos na ito ay pwede na siyang bumalik doon. Dito na naggulat si Lynette at talagang maraming iniisip si Lynette kung bakit ito si Annalyn ay porsigidong umuwi muna dahil hindi siya kumbinsido na sa trabaho daw. Pero kailangan ni Annalyn magpahinga dahil nasisira ang kanyang trabaho dahil wala siyang tulog dito. Dito na nga lahat ginagawa ni Dr. Carlos Benitez para mapauwi lang itong si Annalyn. Pero wala ngang magawa itong si Annalyn dahil hindi siya pwedeng mapuyat dahil sa masisira ang kanyang trabaho. Dito na nga si Zoe ay talagang porsigido na alamin ang katotohanan dahil alam niya na baka daw may kinalaman or alam na ni Don Pepe ang sikreto niya dito sa kanyang pagkatao. Hindi niya alam nung nakita niya si Don Pepe doon sa laboratorio ay talagang nagtanong ito tungkol sa DNA. Dito na nga ay tinanong ni Don Pepe sa isang lalaki kung paano magpa-DNA o talagang gusto niyang malaman na apo niya ba talaga itong si Zoe. Dito na sinabihan siya kung ano ang dapat gawin at talagang ginawa niya ang lahat para binati niya na lang itong si Zoe para makakuha ng kanyang ipapatest DNA result. Dito na nga talagang binigay niya doon sa kanyang investigador at talagang positibong hindi anak ni Dr. RJ Tanyag itong si Zoe at ikinagulat niya ito. Dito na talaga gumagawa ng paraan itong si Moira dahil positibo na may alam na itong si Don Pepe. Dito na kaya makakagawa na naman ng kasamaan itong si Moira kung saan talagang mapapatay niya itong si Don Pepe. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kami na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.